Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang maiinit na tagpo sa FPG's Batang Quiapo. Narito na naman tayo para magbigay ng update sa pinakapaborito at nangungunang serye sa primetime, ang FPG's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay baka naman makahingi ng like, share at subscribe at pakiclick na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan ng seryeng ito. At sa mga masugid nating subscribers at manonood, maraming salamat sa inyong suporta at pagtangkilik sa aking munting channel. Habang nasa hapagkainan sina Catherine kaharap ang mga Montenegro, ay tinanong nga ni Ramon kung kilala ba talaga nito ang kanyang lolo Facundo. Sinabi ni Don Julio na alam niyang naninibago itong si Catherine sa pagtira sa mansyon nila. Ngunit masasanay din umano ito. Diretsahang sinabi ni Ramon na alam ba umano ni Catherine na hindi siya sang-ayon sa kasal nila ni David at maging sa pamilya ni Facundo. Nagsalita si David na wag naman sana sa harapan ng kanyang asawa. Sinabi ni Ramon na asawang pinagpilitan at minadali. Kaya naman napatanong si Ramon kay Catherine kung kilala ba talaga nito, kung anong klaseng negosyante ang lolo Facundo nito, kung anong klaseng tao ito. Kaya dito sinabi ni Catherine na alam niya lang umano ay napakasipag at mabait ang kanyang lolo. Sumagot si Ramon na hindi lubusang kilala ni Catherine ang kanyang lolo Facundo. Ayon sa kanya, tuso at ganid si Facundo. Nagsisisi nga daw siya kung bakit na-impluwensya siyang makipagsanib sa ahas nitong lolo. At di kalaunan ay malalaman din ito ni Catherine. Natigil na lang ito ng inawat ni Don Julio. Sa kabilang banda, nag-usap na nga sina Marcelo at Don Facundo Madonna tungkol sa itatayo nilang drug lab. Sinabi ni Marcelo na mukhang tuloy na ang plano ni Senyor Facundo na kalabanin ang mga Montenegro. Kaya naman, iginiit ng senyor na hindi niya mapapatawad ang ginawa ng mga ito sa kanya, lalong-lalo na ang demonyong si Ramon. Kaya balak nga nitong magtayo ng drug lab sa Dagupan, malayo sa mga mata ng tao at mahirap matunton ng mga pulis at ng mga kalaban nila. At ngayong papasukin na nila ang paggawa ng droga, hindi maiiwasang makabangga nila ang mga Montenegro. Kaya kinakailangan umano nila si Tanggol at ang mga kasamahan nito para magdispatsa ng mga kalakal at humarap sa mga Montenegro kung kinakailangan. Iginiit ni Marcelo na sakit ng ulo lang umano itong si Tanggol at hindi nila ito maaasahan. Ayon pa sa kanya, pumalpak na si Tanggol ng huling misyon nila at baka si Tanggol pa nga ang nagnakaw ng Star of Venus. Sinabi ni Facundo na alam niya pero wala silang magagawa sa sitwasyon nila ngayon at kailangan nila si Tanggol dahil buo ang loob at matapang. Kaya si Marcelo na umano ang bahala kina Tanggol. Kung kaya't puntahan na agad nila ang lugar at umpisahan na ang construction dahil gusto niya nang maumpisahan ang pagpapagawa sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, habang kasalukuyang papunta sina Divina sa kanyang mga property ay sinabi ni Tanggol kay Boss Divina na sana'y maibenta agad nila ang diamante upang makapagsimula agad sila ng negosyo. Kaya naman sinabi ni Divina na kahit hindi pa nila nabibenta ang diamante ay may naghihintay na ngang negosyo para kay Tanggol. Sa kabilang banda, ipinaghanda na ni Tinding si Senyor ng agahan na ginisang sardinas na paborito umano ni Catherine. At nang natikman ito ni Senyor ay nagustuhan niya rin ito. Sinabi ni Tinding na nangungulila na siya sa kanyang apo. Kaya naman nagpaalam itong mag-day off dahil gusto niyang umuwi ng Quiapo. Agad namang nagpasalamat si Tinding dahil sa pumayag agad-agad itong si Senyor. Pinapili naman ni Ramon si David kung kanino ang kanyang katapatan dahil hindi umano magtatagal ay magkakabanggaan sila ni Facundo. Kaya mamili ito kung kanino ang kanyang katapatan. Sinabi ni David na wag umano siyang ipitin nito. Sabay bawi nga na hindi porket nakasal na siya sa isang kabalyero ay wala na ang kanyang katapatan kay Ramon. Dagdag pa niya na may dugo siyang Montenegro kaya mananatili ang kanyang katapatan kay Ramon. Napahiya naman si Pasita dahil sa paninita nito kay Tinding at kunestyon kung bakit ito magdi-day off.
Kaya naman dito na sinabi ni Tinding na nagpaalam siya ng maayos at sasamahan niya nga ito kay Senyor upang doon magreklamo. Isinabay naman ni Senyor si Tinding papuntang Quiapo. Nagsumbong naman si Pasita kay Senyora dahil talagang kinukuha na umano ng tuluyan ni Tinding ang loob ni Senyor Facundo. Kaya naman nanggagalaiti si Bettina sa galit dahil sa mga sulsul ni Pasita. Dumating na nga sina Tanggol sa lugar at namangha sila sa laki at lawak ng mga ari-arian ni Boss Divina. Nagtanong si Amanda kung nasaan na ang mga taong kakausapin nila. Sinabi ni Boss Divina na mamaya na umano nila gagawin ito at sa ngayon ay malaya nilang magagawa ang kanilang gusto sa lugar. Dagdag pa ni Divina na wag puro negosyo ang iniisip ni Tanggol at pwede nga rin itong mag-enjoy paminsan-minsan at narito na nga ang mga dapat nating abangan. Isinama na nga ni Tinding si Senyor sa pwesto ng kanyang anak na si Marites at dito may kung ano na nararamdaman si Facundo na tila ba lukso ng dugo nang biglang makita si Marites. Sa pag-uusap naman ni Ramon at David ay sinabi nito na nagtatanong daw si Ramon tungkol sa kanyang nanay. Ayon kay David, ayaw niyang mag-cruise ang landas ni Marites at Ramon kaya naman napatanong si Ramon kung bakit ayaw ni David na magkita sila. Sa pag-uusap naman ni Tinding at Tess ay sinabi ni Tess na alam niyang mahirap itong tanggapin para kay Tinding pero hindi na umano si Tanggol ang apong kilala nito. Ngunit pinanindigan ni Tinding na kilala niya ang apo niya at alam niyang may dahilan si Tanggol kung bakit nagagawa ang ganitong mga bagay. Sa kabilang banda, pinapili na nga ni Boss Divina si Tanggol sa mga alahas kung alin ang peke at alin ang totoo. Napili ni Tanggol ang peke na buong akala niya nga ay totoo dahil halos walang pinagkaiba ito. Kaya naman sinabi ni Divina na sa ganoong paraan nila maibibenta at maluloko ang mga gintong bibili sa kanila. Giit naman ni Tanggol na sana'y maibenta nila ito sa mga suwapang at gahid sa kapangyarihan ng mga negosyante at hindi nga sa isang kahig isang tuka. Sinabi naman ni Olga na nakasalalay ang lahat ng kanyang plano sa kamatayan ni Marites kaya naman isasagawa niya na ito. Ngunit hindi niya tuluyang mapapatay si Marites dahil tutulungan ito ng tauhan ni Ramon. Kaya naman dito kapamilya, malalaman na ni Ramon na si Olga ang may pakana ng lahat at nagdangka sa buhay ni Marites na nagawa pa ngang magpakidnap dito. Kaya naman kapamilya, tuloy-tuloy lang ang pagtutok sa nangungunang serye sa primetime. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat. Kapamilya.